Hey everyone, The Hobbyist Vlogs here. So, today, magpapalit tayo ng fuel filter ng Nissan Navara. Alam naman natin na hindi siya ganun kadali. Hindi gaya nun sa mga Toyota, pero I think hindi nagkakalayo yung difficulty ng pagpapalit ng fuel filter. So, papakita ko sa inyo hindi lang yung procedure but yung proper way ng pagpapalit nito. So, unang-una, ano ba yung mga kailangan natin? Of course, simple lang yung mga tools eh. Of course, hindi sa tools, yung parts mismo, ito ay max power na efficient filtration and superior performance daw. So, the reason why I'm using replacement, ginagamit ko talaga original, yung mga TIG227. Ito, it's around 650 to 700, no? From Seiwa Motors, sa Lazada. So, nakita ko okay naman yung quality niya, yung pagkakagawa niya. Allen, flat screw. Long nose, di ko alam kung tawag kung curved long nose ang tawag. Basta long nose. Socket. Actually, yun lang. Yun lang yung kailangan natin. Yung set ng socket. And ito lang gagamitin natin sa ngayon. So, tara. So, ano ba yung una nating dapat gawin? Of course, kailangan natin kumuha ng flashlight. Nakalimutan ko. Dapat ito ay isa to sa mga tools na kailangan natin. So, kung may flashlight kayo, mas maganda itong flashlight na to. Na ididikit or na isasabit. Kagaya nito. Okay, wait lang. Sabit natin. Okay? So, I think it's better kung dito ko siya ilalagay. Yan. Okay na ba? Yan. Okay. So, much better. Meron tayong visibility. Okay. So, ano-ano ba yung mga dapat natin gawin muna? Ito, may clip yan dito. Kaya maganda yung curve na long nose. Kailangan mo ito i-pinch bago mo siya may release. Ayan. So, ito. I think kailangan ko munang alisin to. Madali lang naman ito eh. Pipisilin mo to. Tapos, hila. Pisel, hila. Yan. Matatanggal mo na yan. Tapos, susundutin mo yan dito. Yun. Kakalas na siya. So, ito lang oh. Sinundot ko lang yan dito. Tapos twist. Yan. Para hindi mo may stress itong mismo ano niya. Itong wire niya. Pero sasabit ko yan muna. Dito. Okay? Pero hindi ko siya i-clip. Okay? So, tanggalin ko muna yung hose. Hindi ka naman malilito dyan. Na. Kasi may tamang direksyon o pagkakahulma yung kanyang hose mismo. So, maganit yung hose niyan. Hindi mo yan may hila, hindi mo yan matitwist. Kailangan mo ng konting ipipinch mo tapos pipilipitin mo ng konti. While pulling this hose, no? Kasi in due time, medyo gumaganit yung hose niya. Pag naiikot mo na yan, madali na yung hilahin. Yan. Dito yung lumalabas, yung diesel papunta na sa mismong injectors. Okay? Tapos dito, from tanke to pump. Okay? Yan. Ganun lang. Iipitin mo siya. Tapos, gagalaw-galawin mo lang yung hose. Pero, nakikita niyo tumatama yung tool. So, ang next natin dapat gawin dyan, alisin mo na to. Para may clear tayong access. Okay. Kunin ko lang yung socket. I think that's 10. Alam ko 10 yan. Okay. Ito, may bolt yan dito. Sa area na to. Ito, meron siyang nut pala. I mean, nut bolt. So, counterclockwise lang ang luwag. Okay.
Okay. And then, dahan-dahan lang pag nasa taas na yung nut para hindi malaglag. Sa kabila naman. Yan. Same procedure. Naiwan yung socket. Konting luwag pa. Yan. Okay, dahan-dahan lang kasi pag nahulog yung nut, mahirap hanapin. Yan. Lagyan mo lang siya dito. Then, you will be able to access it. Pwede mo na itong baliin papunta dyan. Hindi naman yan masisira kasi hose naman yung nabibend. Okay. Next is yung hose na tinatry nating tanggalin kanina. Ikot-ikot lang. Huwag masyadong pilipitin yung hose. Yung hindi siya mababali din. Yun na magalit siya. Kasi katagalan, umiibit yan eh. So, try. Okay, medyo nahirapan ako dun ah. Okay. Ito, mas malapad. Ayan. Tumutunog ng gano'n. Ayan. Okay. Huwag mo lang pipersahin yung rubber. Kung masugatan man siya, konting-konti lang. Hindi naman siya masugatan actually. Ito yung tunog niyan, kaya siya necessary na ganyan. Ayan. Pag ganyan, let go na yan. Pag ganyan yung tunog, pwede na yung kamayin. Okay? So, pag ginanyan mo ngayon yan, medyo madulas. Ito lang yung mahirap na part, yung pagtatanggal ng hose. Actually, yun lang. Back and forth lang. Yeah. Yan. Huwag niyong gagamitan ng WD-40 or kung ano. Yan. So, medyo tapos na yung may hirap na part. Bend mo lang yung hose out of the way. Tapos, meron ditong clip na dapat ding maingatan na hindi siya mawala. Itong clip. Kita nyo to? Sa dulo, hila lang, tas up. Aangat yan. From here. Kung tanggalin mo na to, lagay mo lang sa hindi mawawala. And then, ito, dahan-dahan lang. Twist-twist lang ng konti. Hila pataas. Alog-alog. Huwag nyo hihilahin ng puwersahan, no? Alog-alog lang, back and forth. Yan, ganyan. Yung pattern, tapos ganyan. Magle-let go din yan. Yan. Magle-let go din yan. So, okay na. Then, alisin mo lang siya dun sa daan. Gaya niyan. And then, kuha ka lang ng same size 10. Tanggalin mo na yung ball dun sa housing, yung umiipit sa housing. So, ang structure kasi nito, iniipit lang nitong pinaka asero ba to or yero, nung pinaka asero na to, ito, yung pinaka housing ng fuel filter. Okay? So, kung magtatanong kayo kung kailan nyo ito dapat gawin, I suggest and recommend every 10,000 kilometers. So, ako kasi every 5,000 and change oil ko. So, every other change oil. Hindi naman siya mahirap tandaan. No? Dahan-dahan lang, take your time. Nagdi-DIY ka na lang din naman. Always remember to take your time. Huwag nating madaliin yung bagay-bagay. Para hindi masira, masnap, or whatsoever. Okay? Actually, may proper tool din ako para dyan. Yung kailangan tanggalin or yung area, pwede kang gumamit ng ganito. Okay?
Pero pwede naman yung socket. Pero medyo masikip kasi. Para mas madali lang siyang tanggalin. Yup. Okay. Hindi naman malalaglag yung nut yan kasi naka-weld yan sa mismo. Zero niya. So, tandaan nyo lang, huwag nyo iwawala yung mga parts. Kung saan nyo tinanggal yung parts, doon nyo rin siya ibabalik. So, ganun lang siya kadali. Tanggalin mo na ito ulit. Kaya natin ito tinanggal unang-una para mahugot mo siya. Mailusot mo siya doon sa gap. Ayan. Kasi pwede mo talaga tanggalin dito. Itong sensor ng pinaka fuel filter. Ito yung nag-check kung may tubig yung diesel mo sa system or fuel system mo. Kung tinanggal mo yan dyan, tatapon doon yung diesel, makalat. So, kaya natin ito tinanggal. Tara, let's go. Buksan na natin to. So, ayan, pwede na nating buksan yung mismong casing ng fuel filter. So, meron akong scotch tissue dito para sa kalat, para sa mga magli-leak. Disposable container para dun sa mismong laman nito kasi i-drain natin siya. Counterclockwise and luwag. Always remember that para maluwagan natin yung mismong sensor. Yan, makikita nyo, lalabas na yun dyan. And makukuha na natin yung fuel. Yan. So, ito yung sensor. Simple lang yung sensor ng fuel filter. So, pag may tubig, may dalawang dyan, pinaka-copper. Pag nagkaroon ng tubig yan, magkakaroon ng kuryente. So, magkakaroon sila ng contact through the water itself. So, very sensitive yan. Hindi nyo na kailangan punasan yan. Tabi lang. Yan. Okay. Basically, yan lang ang laman yan eh. I-drain lang natin. Okay. Makikita nyo nga dyan, may mga itim-itim yan eh. Madumi talaga kasi yung diesel sa atin. So, once na drain na yan, kuha ka lang ng allen na ang size e 4. Sorry may naggagawa kasi sa kabilang bahay. Kaya may nagpupukpok. Ayan. Luluwagan lang natin yan. Luluwagan lang lahat ng allen. Same din dito. Okay. Habang nagdi-drain, pwede nang luwagan yan. Ayan. Isa-isa na nating luluwagan sila. Okay. Okay, magkakalat ka talaga dito. Pero konti lang naman. Hindi naman magiging sobrang messy nung workstation mo. Kaya, madali siyang i-DIY. Ayan, okay. Okay. Once natanggal mo yung allen, may pinaka-kanal yan dito. Kaya, flat screw is necessary. Twist mo konti, pag mo bibiglain, pag bumubo ka na yung iba, paggapangin mo lang siya. No? Yan. Then, move ka lang ng different area para pantay yung pagbubukas niya. Yan. Yan. So, mararamdaman mo yan, bibitaw na yung pinaka-gasket niya. Pag angat mo, yan. This is 10,000 kilometers lang, ha? So, kita nyo naman, napakadumi na agad. Okay? Sobrang dumi. So, may tissue naman tayo. Or pwede mo nang ibuhos dyan yung natira sa lalagyan. Patong mo lang to dyan. And then, remove mo yung filter. Sobrang dumi, oh. 10,000 kilometers lang yan. What more kung ikaw ay nagpapalit ng fuel filter way more than that. Okay? So, hindi mo naman na kailangan hugasan. No? Gumamit ka lang ng scotch na tissue. Kasi hindi ito nag-iiwan ng residue. Huwag kang gagamit na regular na paper towel. Kasi yung regular na paper towel, naiiwan yung himulmul niya. Okay? Ito hindi. Kaya magandang panlinis talaga siya. Okay. Next.
pupunasan ko lang din yung loob nito. No? Hindi naman kailangan niya, pero may latak-latak din na dumi na konti. So, gagawin ko na lang din siya. Kapag may compressor ka, pwede mo siyang bugahan. No? Huwag niyo rin hugasan ng tubig para hindi mag-moist. Okay? So, ganun lang. Ganun lang siya kasimple. Punas-punas lang. So, bubuksan na natin yung pamalit. Okay, so yung pamalit, ito na yan. Ganito talaga yung kulay niyan. Ayan. Kumpara nyo naman, no? Ang layo na. So, meron din yung kasamang gasket. Bagong gasket. Tsaka, allen. So, lagay ko dito para hindi maghalo. Dalawang gasket ang tatanggalin mo dito. Una ito. Okay? And then, yung pinaka-gasket niya dito. Kunin ko lang yung mas maliit na flat screw. Sa pagtanggal nito, dahan-dahan lang para hindi masugatan yung mismong pinaglalagyan ng gasket. Hila, then pull. Lagay mo yan dyan sa kabila. Yung bagong gasket, lagyan mo lang ng konting diesel. Kaya mo na i-glide. Yan. Kahit kamay lang, kaya na yan. O, diba? So, okay na yan. Make sure lang na nakasit siya properly. And then, itong gasket na to, yung maliit, dito naman yan. Ang bend niya dapat pataas. Kasi yung pinaka-kanal ng filter, pataas din siya. So, salpak mo lang na ganyan. Ayan o, makita mo, mag-aano siya. Uupo yung pinaka-gasket niya dun sa top din ng filter. Okay, so same height ba sila? Same height, same element, same quality. Kaya siguro, nire-recommend sa iyo. Wala na lang talagang stock nung pinaka-original na UFI yata ang brand niyan. So, after nyan, hindi ka naman malilito. May pinaka-kanal siya. Yan yung pinaka-alignment niya. No? So, pag ibabalik mo na siya, kung kaya na, no? Kung kaya mo na siya, pakagatin ito. Para lang mag-sit siya. Kung tingin mo nakasit na siya, okay, yung pinaka-gasket niya, pwede mo na isalpak yung allen. So, 2 sides muna. Ang gawin ko, yung pinaka-katapat niya mismo. So, ididiin ko muna to. Then, subukan kong higpitan. Okay. Same thing dito. Hindi mo na kailangan pukpukin. Same here. Ganun din. Yan. Ipitan din natin ng konti dito. Pero wag mo muna siyang ita-tighten ng fully tighten siya. Kasi kailangan equally or equal yung pagkakaupo ng gasket niya. Ayun. Pinipisil ko yan lang ng kamay, ha. Yan. Yan. Papasok na yung gasket. So, the point is, dapat pantay-pantay sila. No? Yan. Ayan. Okay. Oops. Okay. Sorry about that. Pantay-pantay na sila. Pwede mo nang higpitan. Dapat para ka naghihigpit ng gulong, pa-star yung pattern. No? Para equal yung pagkakalapat niya. Yan.
Ayan. Okay. Now, hand tight lang. Hindi naman kailangan sobrang higpit. Na OA yung higpit. Hand tight lang. Kung tingin yung lapat na siya, okay na yon. Okay. Dito naman. Oops. Sala. Yan. Yan. Okay. Tight lang. Pagtapos nyo na yung higpitan yung criss-cross pattern nya. Hand tight. Yung snug fit lang. Higpit. Kasi kaya rin mahihirapan magluwag nyan. Okay. Snug fit lang. Ganyan. 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 Pakiramdaman lang yan kung enough na. Kung nagtatanong kayo, kung gusto nyo magtanong kung paano mo mararamdaman na snug fit na siya. Yung hindi ito magbe-bend. Ibig sabihin, pag nagbe-bend yung alin mo, sobrang higpit nun. Halos mabali na siya. So, ito yung sensor. No? Ito yung sensor ng water sensor ng taktak nyo lang, huwag nyo nang punasan. Pwede na yan. Or kung gusto mo, pwede rin nyo rin punasan. Basta ganitong tissue para walang iwang residue. Okay? Pero hindi, it is not necessary kasi diesel naman yan. Yan, sumausaw na. Okay. Yan. So, linisin ko lang din yung sensor kasi sumausaw siya dun sa diesel. Pwede nang gamitin yung pinaka brake cleaner. Pwede kang gumamit ng brake cleaner. Kasi madali siyang ma-dry. At yun dito din. Pwede niya rin gamitan yung outside lang. Huwag dun sa may taas. Para lang hindi siya madulas. Yan. Kasi brake cleaner can dissolve yung mismong oils. Magaling yan sa pagdi-dissolve ng oil. Okay? Huwag nyo na masyadong kalinisin. Kasi pwede nyo linisin yan pag nag-engine wash kayo. So, okay. Proceed tayo sa pagbabalik. Okay? Madali lang naman yan Kung ano yung una mong tinanggal, no? Yun ang huli mong ibabalik. No? Okay? So, tignan mo lang kung ano bang uunahin natin? Ibalik mo muna tong nut or itong bolt dito, pero hindi hihigpitan. Saan ba? Lumusot ba yung sensor? Okay, so ito may mali ako. Yung sensor ba ay nakalusot? Yes, lumusot po yung sensor. So, okay na yan. Okay na pala. Hindi pala mali. Okay. Now, pwede mo na siyang i-hook dito. Dito. Yan. Yan. Kita ba? Okay. Clip na yan. Then, yung clip dito sa baba. Ayan. Ayan. Mamaya na natin ito ibalik. Kasi, ibabalik pa natin tong sa taas. Na ito. Dito. Again, hindi ko na yan pinupunasan kasi sa engine wash mo na matatanggal yan. Kung magkaroon man yan ng dumi, andyan naman yung fuel filter. So, meron yung butas dito kung paano mo lang siya binalik. Ganun mo lang din siya ibabalik. Okay? Now, yung long nose. Okay? Lahin mo lang to. Kapit mo ulit dito. That's it. Kapit na yan. Hindi na yan gagalaw-galaw. Okay? Now, what's next? Bago natin ibalik yung hose o yung hose is kailangan natin higpitan yung body. Or pwede namang hindi pa. Tingnan natin. Pilipit ba? Pilipit ba? So, I think okay naman higpitan siya. Wala naman magiging problema.
So, clockwise this time. Okay. So, this can take like 30 minutes or so. Pero hindi ka naman siguro aabutin ng isang oras dyan. Sira na kasi yung socket ko, kaya medyo bumabalik na siya. Pambili. So, ayan. Mararamdaman mo sa socket mo. Ay, nako, yung socket ko sira na. Okay. Slowly. Medyo humihigpit na siya kasi medyo humihirap na siya i-tighten. Pag medyo nararamdaman mo ng mahigpit na, importante dyan, hindi to gumagalaw. Yan. So, pwede ka nang gamitan nito. Okay. Optional lang to ginagamit ko lang to kapag tinatamad na ako magsakit. Optional lang yan. So, ang kailangan nating ibalik muna is itong hose na to. Galing siya sa tangke. Yan, madali na lang yung ibalik. Yan. Tapos, shoot mo to dun sa dalawang bolt. Dito. Tapos, pwede mo na itong ibalik. Pinaka-sensor niya. And then, ang huli natin gagawin is i-bleed natin. Pero balik muna natin yung lock. Dito. Okay. To curve. Yan. Yan. Okay na. Nabalik na natin yung clip. Balik na natin yung dalawang nut. Dito. Actually, pwede na rin siyang higpitan pag naibalik na. Kasi wala naman na tayong gagalawin dyan. Check lang kung mahigpit yung sensor sa ilalim. Mahigpit naman. Sira na yung socket ko, guys. It's time for me to invest to a new one. Okay. Hand tight lang, wala nang torque yan. Hand tight lang, yung hindi, tingin yung hindi luluwag. Yan. Ito nyo, binabalik-balikan ko para ma-make sure ko na pantay. So, the last step, no? I-bleed na natin yan. Kukuha lang ako ng lalagyan ulit. Okay. Tapos, sasalo ko lang siya dito. Ito na yung pump niyan. Pinaka-bleeder niya na rin. Kasi nawalan siya ng laman, guys. Kasi tinapon natin yung diesel na tuma. So, ipaprime natin yung pinaka-canister niya para magkaroon siya ulit ng diesel sa loob. Yan. Kasi pagka hindi nyo ito ginawa, magkakrank na matagal yung sasakyan nyo, mahihirapan, magkakaroon siya ng dry na cranking. So, pag hindi nyo siya binleed, may chances na magasgas yung mga fuel injectors nyo. Kasi ang fuel injectors were designed to run while there's a diesel. Sorry guys, nag-overheat yung camera ko kanina. So, ulitin ko lang ulit. Pinapump ko siya kanina, no? Until na may lumabas na diesel. May mga bula-bula pa. So, pag ganyan, okay na yan. Kayo manghinayang doon sa natapon, no? Ayan. May tutulong konti, at least hindi sobrang makalat. And then, pwede mo na itong ibalik.
Okay. And then, pagsagad na siya dun sa curve, pwede nyo nang i-lock din, ilabalik yung lock. Yan. So, I think that's okay na. Tapos, pump mo lang ulit until na mag-build ng pressure sa loob dito sa mismong hose. I'm not saying na wala na yung hangin. May mga bula-bula pa yan. Tapos, titigas na to. Pag matigas na to, ibig sabihin may pressure na dito yan. Okay? This is my own extra step. So, minamarkahan ko lahat nung bolt. This one. Okay? Dito rin sa likod. Para alam ko, the reason why that I'm doing this, para alam ko kung may point ba na lumawag siya. Pag na-misalign, itong paint, itong marker, actually dapat ginawa ko na to nung nakabaklas pa eh. Pag nawala siya sa alignment, alam ko na lumawag siya. And kailangan niyang i-retighten. So since sumaandar na yung engine, wala naman ako nakikita problema. Although, binlead na natin siya, sometimes, pero not always. Meron kang mapapansing konting vibration. Manginginig siya ng sobrang like milliseconds. Mag-iiba yung tunog niya. Kasi may higop na yung bula. Although you bleed it na already, hindi laging nakiklear mo siya 100%. So siya na bahala mag-clear nun. And hindi yan magiging harmful sa injectors mo. That is totally fine. Pero it's not always like that. Minsan wala. Minsan kaya nang i-compensate nung kung anong natirang diesel sa loob. So, actually, ganun lang siya kadali guys. Kung hindi ako nagre-record ng video, it can take me like 30 minutes, no? Or even less. Kasi kabisado ko na siya. Pakita ko rin sa inyo na, ayan, wala tayong check engines. The idle is also stable. Ayan, walang problema. Kung may scanner kayo, kagaya ko, pwede nyo rin siyang i-scan. Pero it is no longer necessary. Okay guys, so tapos na tayo sa pagpapalit ng fuel filter. Nakita nyo naman, walang fuel knock. Sobrang smooth ng engine. And this is already a 50,000, almost 60,000 kilometers mileage car. Although 2 taon pa lang yan, gamit na gamit. Quick trivia lang. Ito yung pinalitan natin, no? Gasket. Gasket, yan. Mga Allen. Ito yung pinalitan. UFI brand. Original to ng Nissan. Yan lagi yung binibili ko. Ito lang, ngayon lang ako nag-replacement. Gumamit ako ng max power and figure out kung sana maganda to. Hindi ko pwedeng sabihin maganda kasi unang beses ko itong gagamitin. I-explain ko lang sa inyo kung paano talaga to nag-work. Although yes, it just filters the diesel engine before siya dumating sa fuel injectors nyo. So, kung mapapansin nyo, from bottom to top yung dumi niya, ito malinis pa, no? So, may logic kasi yan. Ito yung nasa likod. Habang tumatakbo ka, yan, pupunta dyan yung diesel. Kaya, mataas tong part na to. Anyway, the way it works is, ito muna yung mako-consume niyang element. Yung dumi, from outside kasi yung maduming diesel, lalabas dito sa taas yung malinis na, tapos pupunta na yun sa injectors mo. Ito muna yung magbabara. Yung pinakababa niyan. Okay? Tapos, pag nagbabara na yan, ito naman yung gagamitin niya. Iitim na to, then next, hanggang sa makonsume niya yan lahat. Pero kaya nga preventive, ang piniprevent natin is magamit mo lahat yung element. Kasi once na magbara to, itim na yan. Every year ka nagpapalit. Ako every 10,000, 15,000 pa to ha. Sobrang dumi na. Shell pa yan ha. Or at Petron. So malilinis ang diesel dyan. Pag nagbara yan totally, mag-i-starve yung pinaka-pump mo. Mag-i-starve yung injectors mo. Maglo-low power ka and worst comes to worst, no? Masisira yung injector mo. That will cost you 39,000 each injectors, and you need 4 for V4, for inline 4, for V8, 8. Okay? Entiendes? Malinaw?
UFI brand, original, worth 2,700. Ako talaga ito yung re-recommend ko, no? Wala lang talagang stock. Gumastos ka na ng 2,700 plus. Wag lang yung 39,000 each times mo na lang sa 4. Mahina ako sa math eh. Ito, tignan ko, maggagawa ko ng review kung okay siya. Hindi ko pwede kong sabihin maganda ngayon kasi first time kong gagamitin yung brand na to. Pero ang pinagtitiwalaan ko kasi dito, yung shop na binibilhan ko sa Lazada, which is Sewa Motors. Hindi ko sila pinopromote dahil ako ay, alam mo yun, binabayaran nila, pero malaking tulong kasi to sa mga car owners na kagaya natin na hindi mapagastos ng sobrang laki. Yun lang, sana nakatulong po. So I hope nakatulong tong video guide sa inyo, hindi lang sa Nissan Navara, kundi sa mga ibang sasakyan ninyo kung mag-DIY kayo. The point is, it's not really the procedure. Of course, kailangan nyo yung patience. And also, yung nagtitake time kayo, hindi kayo nagmamadali. Wala naman tayong talyer na nag-iintay ng isa pang unit na gagawin. Take your time to learn and, i-absorb nyo kung ano yung ginagawa nyo para maging smooth din yung pagkakalas at pagbabaklas at pagbabalik ng mga parts or pieces. Yun lang. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, comment, and subscribe.